Ayan, kinakabahan ako. Sorry po. Share screen lang po ako. Ayan. Ayun, so good morning po. Ako po si Meluwin Indong po. Ayun. Ito po yung yung title po nung slides ko kasi nakita ko po na nakita ko po na sa IMG matutupad yung dreams ko, kaya yan, kung may pangarap ka, magpatuloy ka. So yun, magtutuloy-tuloy lang po dahil alam ko may katuparan po tayo dito. Asan na? Yan. Ayun po, share ko lang din kasi po kapag nagme-message po kasi mga coach ko, mas lalo akong kinakabahan. Pero sabi nga po nila, kaya po yan, lilipas din. Kasi lahat naman po nagsimula sa baguhan, kaya ayun po. Tapos, yung po kahapon, share din po kasi ni Miss Shirley dun sa leaders call. Although matagal na silang nagiging speaker, kinakabahan pa rin sila. Kaya sabi ko, naisip ko na lang po na normal lang talaga sila. Normal lang to. So, ayun. Ito po. Papakilala lang po ako. Yung background ko po is, galing po ako sa probinsya ng Ifugao. Kung kung may nakakarating na din po doon. Kasi medyo nasa kasuluk-sulukan lang po siya ng Pilipinas. Charot. So, ayun. Ayun po. Tapos po, galing po ako sa sa hindi rin siya walang kayang pamilya din, galing din sa mahirap din na pamilya, tapos isang tuka lang din kasi parang yung kinikita lang din ng parents namin is nagbe-base lang din naman po sa pagbubukid po. Tapos ayan, yung mga magulang ko po is parehas po na farmers. Tapos yan. Ako po ay pangatlo sa mga sa aming 10 magkakapatid po. Bali 5 babae, tapos 5 lalaki po yung mga po sa amin, yung mga kapatid ko po. Ayan, hindi po masyadong masipag yung parents namin that time, kaya siguro umabot kami ng ganyang karami. Tapos siguro pag brown out, walang magawa dyan. Ayan. Tapos, ayan. Ako po yung panganay na babae, kaya automatic po na kapag ikaw yung panganay na babae, ikaw yung nagiging pangalawang nanay sa sa tahanan. Kasi yung mga parents ko po, madaling araw pa lang umaalis na dahil kailangan nilang magtrabaho po sa sa bukid. Tapos ayan po. Ayan. Ayan, yung po sa na to, syempre kung panganay ka na babae, medyo mabigat na rin yung kasi ikaw yung in charge sa bahay, ikaw yung in charge sa mga kapatid mo na medyo nakakabata kasi pangatlo po ako, so ibig sabihin may mga 7 pa na na kapatid na maliliit. Tapos po yung mga panganay naman po namin, 2 lalaki, so medyo hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Ayun po. Ayan, sa buhay estudyante ko po, sa elementary days, kahit papano po, kahit ganun po kahirap yung buhay, kahit ganun na medyo hindi free sa naging honor roll naman po kahit paano naman. Grade 1 to grade 6, na-achieve ko naman po yung pagiging honor student. Actually, pupil po ata to kasi pag elementary pupil. Tapos ayun po. Ayan, grade 1 to grade 6 po. Hindi naman po ako nalalaglag sa although bumababa lang yung rank, pero hindi naman po siya nawawala sa sa slot. Ayan. Tapos po, nung nag-aaral po ako from grade 1 to grade 6, parang lang, dadalawa lang ata yung uniform ko po dito. Parang siguro, yung ginagawa po, siguro na na din nung nanay ko yon, ginawa niya, bumili po siya ng uniform po na na mahaba, tapos tinitik-tiklop muna, tapos pag habang lumalaki, tumatangkad ng konti, kahit hindi naman halata, medyo tinatastas din yung para na-adjust. Ayun. Tapos, ayan, nung po, nung estudyante po, kailangan po namin para may income para may pambaon din. Kailangan din magtinda-tinda ng mga ganyan, yung prutas na santol kasi yung po, good thing po kasi may puno po kami ng santol sa bahay. Kaya yun po yung namin, parang binabalatan po namin siya sa gabi, then binababad na po namin siya ng buong magdamag sa tubig na may asin.
Tapos, yun na po yung nilalako namin kinamagaan sa school po. Tapos, yan, may nilagang mais, may nilagang mais din po kasi, may pananim din po kami na mga mais, kaya yan, dyan din po kami nagkakaroon ng ano, although minsan inuutang, minsan dinabarat kasi ano, pero okay lang din, at least nauubos lang. Pag ano na, ayun naman parang, um, tinitinda na lang namin ng mura pag ano na, pag patapos na yung ano, pag medyo late na, kaya ayun. Po. Sige po. Sorry. Asan na ako? Sorry po. Yung boss ko po yun. Tapos, yan. Ayan po, yan, yung nilagang mais. Sorry po sa distraction. Tapos, ayun po. Ayan, nilagang mais po. Ayan, kailangan po namin magtinda nga po ng mga ganyan para lang may pang-allowance, mga ganun po. Tapos yan, dahil doon sa probinsya naman, nagkalat naman yung mga puno ng ano doon, ng mangga. Tapos may tanim naman kahit paano, pero ayun, kailangan naming magtinda-tinda ng ganyan, mauubos kung maubos, pero hindi kung hindi. Hindi kakainin na lang po namin. Tapos ayun, yan, may gulay din po kami doon sa amin kasi yung lolo ko po dati, masipag siya sa ano, pagtatanim ng mga gulay. Kaya kahit papaano, medyo hindi kami hirap sa mga ganyan, sa gulay, prutas, mga mais, ganun po. Ayan po. Kailangan mong magtinda-tinda ng ganyan para lang may pang-allowance po. Yan. Nung high school po, ano din po, nag-working student din po ako kasi nakikita ko po sa parents ko na hindi naman po ganun na hindi naman po ganun kaano kasi walang budget, kulang din naman yung kinikita, minsan pinapangutang pa nga yung mga hindi pa nila nasasweldo yung sa pagpipitas ng mais po ba, parang ganun, binabali na agad tapos ayun, yung ending, puro na lang tagabayad ng utang, ganun po. Ayan, so kailangan mag-sacrifice, ayan. First year to second year po, dito po ako nag-aral sa ano, doon sa amin pa lang po nito, medyo ano, ito yung malapit na school sa amin, International High School po ito. Tapos ayun po, ito po, itong ano na to, itong first year to second year po ako dito, nag-working student po ako, nagkasambahay din po ako dun sa mga boss po nung tatay ko sa ano, yung kung saan sila nangungutang po ng ano, ng pangtanim, yung mga ganun po. Yung ayan, yung pantanim sa sa lupa namin na hindi sa amin. Hindi ko alam kung garantor po tawag doon, mga ganun. Tapos ayan, first year to second year po. Tapos third year to fourth year po, ano naman to, ibang bahay naman to. Tapos ibang school po ito kasi lumipat po ako, umalis po ako dito sa una, lumipat po ako dito sa, medyo malayo na po sa amin, parang medyo papunta na sa city konti. Ayan, medyo sentro na po to ng Ifugao, dun sa amin. Ayan, nagkasambahay din po ako dito, tapos yung may-ari po ng bahay is may konting negosyo din po sila na sa Xeroxan, yung mga ganun po, yung mga office supply, mga ganun po. Kaya ayan, third year to fourth year po yan. Tapos itong fourth year po na to, di ba pag nag-graduate, minsan kailangan mo rin i-enjoy ng konti, mga ganun po ba? Kailangan mo rin gumala, yung mga ganun. Pero, dahil hindi mo naman sarili yung bahay, tsaka kailangan mong tumulong. Kasi sakto din po kasi nung graduation po na to, ano din saktong parang kasagsagan po ng parang market day ng ng dun sa namin probinsya, kaya kailangan talaga ng may tao sa sa store. So ayan nakikita ko lang po yung taga Sana All na po ako dun sa sinasabi ko kina Miss Ann, taga Sana All lang ata ako dito sa sa group na to, ganun kasi ayun po. Nung fourth year po kasi ako, syempre maiinggit ka rin talaga kasi yung mga classmate mo na graduate, as in na lahat sila, makikita mo na kasakay sila ng truck na yung parang, tara na, yung mga ganun po ba sila, para lang, kasi may pupuntahan kami nun dapat na isang bahay, kasi may celebration, so hindi naman pa ako pwede doon. So ayun, yan, nung after high school, kasambahay na naman po, /yaya, kasi, ayun, wala pa naman pong ipon, tapos marami pa akong mga kapatid din naman na gusto din mag-aral, kaya ayun,
Nag-ano po ako, nagkasambahay din po sa ano, sa Isabela po ito. Tapos ayan, nagtagal po ako dun ng ano, 3 years. Tapos nung mga May po ganun, sabi ko po ano, nagpaalam po ako kasi gusto ko mag-aral sana. Kaso parang medyo sablay na naman po siya kasi wala pa ring ano, wala pa ring pang support din. So kailangan mo nang magkumayod ulit para pang support naman sa mga ano, nakababata. Tapos ayan, 2013 po, napunta po ako sa Noong 2013 po, napunta po ako sa Manila. Kasi, ito naman po kaya ako napunta sa Manila kasi po, yung pinsan ko dati, nakatira din sa, ano, sa may Santa Mesa, ng kasambahay din doon. Isang kondo po yun. Ngayon po, kailangan niyang umuwi. Sakto nasa probinsya ako noon. Kailangan niya ng pangpalit kasi hindi siya papayagan kung wala siyang kapalit. So, ayun, ako muna yung parang pinalit doon sa kanya. Ako muna yung naging kasambahay doon, tapos siya muna yung uuwi. Kasi sabi sa kanya dati parang mag-abroad daw ata, mga ganun. So ako muna yung pumalit sa kanya. Tapos, ayan, nung after 2 weeks po dyan, kasi Santa Mesa po ako nagkasambahay. After 2 weeks po, gusto niyang bumalik. Gusto niya pong bumalik dun sa trabaho niya. So, naisip ko po kung babalik siya, ako naman yung mawawalan. So, kailangan kong umuwi ng probinsya or maghahanap ako dito ng pagtatrabahuan. So, ayun. Sakto po, may taga sa Isabela din, naghahanap sila ng kasambahay. Kaya, sabi ko, ako na lang kesa naman umuwi ako sa probinsya, tapos, wala, nga din naman doon. Tapos, ayun, August 2013 po kasi, last week ata ng, last 2 weeks ng July yung pag-i-stay ko lang sa Santa Mesa. Tapos ayun po, August 2013, yun po yung sabi ko ako na lang yung doon na lang ako sa sinasabi nila, kahit wala akong idea or wala akong alam sa kanilang kung ano bang itsura nila, kung ano bang ugali nila, mga ganun. Basta sabi ko, sige, ako na lang pray na lang talaga yung yung kasama ko that time. Kaya sabi ko, sige lang, go lang. Ayan. Nag-LRT po ako noon. First time po ata nag-LRT kasi hindi ko alam kung bubungguin ko ba yung nakaharang dun sa or saan ko ba sasaksak yung mga ganito, ganyan. Kaya yung ginagawa ko nagigilid muna ako, tapos papanoorin ko yung mga kung paano sila pumasok dun sa nakaharang dun sa bago pumasok dun sa mga may LRT. Tapos ayun, ngayon, dala-dala ko pa nun is bag na malaki, kaya para kung ewan na. Tapos ayun po, ayan. 2013 po nung diyan sa LRT Santolan, doon ko na lang po first na-meet yung mga yung mga boss ko po dito. Parang lang, yun lang, through message lang, ganito po yung damit ko, ganito, ganyan. Yung parang textmate lang na unang magkikita. Tapos ayun po. Yan, 2014 to 2016, nag-decide po ako na pinaalam ko po sa kanila kasi dito naman po, wala naman masyadong ginagawa. Tapos, halos araw-araw naman sa opisina sa Santolan, kaya nagpaalam po ako kung pwede po ako mag-aral habang, kasi yung trabaho po dito minsan parang hanggang umaga, hanggang 10:00 lang kaya sabi ko, pwede po ba akong hindi, yung unang paalam ko pala dito, uuwi na lang ako ng probinsya, tapos gusto ko kasi mag-aral. Tapos sabi po nila, ba't ka po uuwi ng probinsya kung pwede naman dito ka na lang mag-aral, mas pa dito, medyo siguro high-tech ng konti kasi city na to, ganun naman. So, siyempre gustong-gusto ko po yun kasi at least sure na po na may pang-support ako sa kasi yung income ko, doon din napupunta sa tuition fee ko. Kaya kung anong matira na income, doon po yung parang pinapadala din sa bahay kung may konti. Kaya ayun. Yan, 2 years lang po yung yung kinuha ko kasi excited po akong magtrabaho ng medyo, hindi naman po sa ayoko ng pagkakasambahay, pero syempre gusto ko rin ng medyo mataas ng konti yung pinag-aralan, kasi kung hindi natin kasi maiiwasan po na pagkasambahay po, kasi minsan yung iba parang yung tingin nila sa'yo ganito ganyan, yung parang medyo mababa, yung mga ganun po ba. Although hindi naman siya masama, kung tutusin niya mas pa nga siya, kaso
Ganun talaga siguro ano na nating mga Pinoy po yun. Tapos ayun po, yan, hanggang 2 years lang po siya. Tapos, ayan. Yan, ganito na naman po siya. 2016 na naman, graduation na naman. Ayun, di na naman, although pumayag naman po sila na ano, kaso syempre kung hindi ka naman, kasi hindi mo sarili yung bahay, syempre mahihiya ka din na bababad sa gimikan or bababad sa celebration, yung mga ganun po. Yan, kaya sakto lang din naman po. Tapos, ayan, 2017, ayan, habang ano po, tumatagal ako sa kanila, tinuturuan din po nila akong maggawa ng yung mga sahod, yung mga ganun po. Tapos, ito na po yung minsan pag sinasabi nila kung ano, kung pag nagpapakilala sila sa ibang tao, ito na po yung sinasabi nila sa akin, assistant ko yan, secretary ko yan, yan. Pero itong kasambahay ako lang po nagantan kasi kasambahay pa din naman po ako hanggang ngayon kasi nandito pa rin naman po ako nakatira. Kaya, ayan po. Ayan. Ito po yung ano ko, nag-increase nga yung cash flow, nag-increase po yung income ko kasi alam naman po natin na ano, medyo kahit paano medyo tataas kumpara dun sa pagiging kasambahay ko po. Medyo nag-increase po yung sahod kasi medyo nadagdagan naman po yung responsibilidad po natin. Tapos ayan. Ayan, so why did I join IMG nga po? Ayan, sabi nga po sa libro, it is not important what the business does. What matters most is why you join. Kasi di ba po, siguro hindi lang naman po ako yung nag-join dahil alam na agad yung mission, kung gaano ka-deep yung gustong i-share sa atin ni IMG. Siguro, ano lang din sa atin, yung parang nag-join lang tayo kasi gusto natin ngayon ng, ito kasing reason ko nung una mag-ipon at mag-invest kasi, kung tutusin kasi, 6 years na po kasi akong sa kanila, nagtatrabaho. So, wala pa akong ipon kasi yung sahod ko, pinapadala sa pamilya, yung mga ganun po. Kasi konting ate, yung mga ganun lang, konting ate lang namang sige na, ayan na. Ayun. Tapos, ayan. Tapos nung medyo nagugustuhan ko po yung yung tinuturo na IMD ko kaya sabi ko sa coach ko po si Miss Che. Sabi ko, Miss Che, pwede ko bang i-share yung yung ganito yung tungkol sa Kaiser kasi nagustuhan ko nga po yun. Sabi niya, kailangan mo munang mag-own para kasi medyo tayo. Paano masasabing maganda yung Kaiser kung wala kang ganun? Kaya ayun, nag-grab po ako ng Kaiser. Tapos kumuha po ako ng Kaiser. Tapos ayan, dahil may Kaiser na ako, nag-share na ako, di ba pag daw po kasi pag nakinig po ako ng business training po, sabi, pag join own ka, pwede mo na siyang i-share at magkaka-income ka na. Tapos ayun, yun po yung ko dati, kaya ako nag-share. Tapos habang lumalalim na po yung yung parang hugot, naging na, dati parang pang makasarili lang yung parang gusto ko lang mag-increase ng cash flow, mga ganun. Tapos ayan, habang po gusto ko nang tulungan yung parents ko na mabigyan man lang sila ng komportableng buhay bago sila mawala, yung mga ganun po ba. Tapos ayan, para no more utang. Kasi, yung nanay ko po, siya sobrang madiskarte. Yan, kung saan-saan lang nangungutang. Binibigyan naman siya. Kaso, ayun nga, pag kasi, iba-ibang tao yung dumadating. Tapos, minsan, dati hindi ko pa nagigets kung bakit yung nanay ko minsan wala sa bahay kung alam niyang may darating na, yung pala tinataguan, yung mga ganun po. Kaya ayoko pong mangyari yun. Ayokong tuloy-tuloy na ganun yung buhay. Kaya sabi ko, yan, ito po yung isang rason. Gusto ko, mawala yung utang. Tapos, ayun. Tapos, ayun, parang di na kasi pinsan yung nagiging cause lang naman ng utang ng nanay ko dati is, yun, yung pang-support sa amin, pang bigay-bigay ng ganito, ganyan. Although, hindi naman sa akin, kasi, alam ko naman po na, kaya ko naman kasi, nagtatrabaho naman ako, tapos kaya ko naman support yung sarili ko. Yun nga lang, yung mga sa kapatid ko pa, yung ganun. Ayan. Ayan, para din, halimbawa, may emergency, may mahuhugot. Kasi, naalala ko kasi dati po, sa sa probinsya po kasi dati, na-confine yung nanay ko noon, parang nasa lang kami, nasa public lang naman. Hindi ko alam kung yung nurse na nag-assist sa kanya dati, bad trip ba siya or parang kasi ginawa niya dun sa nanay ko dati, parang bigla na lang yung yan.
parang bigla niya kasing parang may tinurok siya dun sa ng nanay ko, tapos parang napaano yung nanay ko dati kasi sabi, aray, parang iiyak yung nanay ko dati na ayun po, parang ayun, siguro nasaktan siya kasi parang nabigla ata siya dahil dun sa pagtusok niya dun sa injection ata yun or Kaya, wala din naman pa ako nun kasi medyo bata pa naman ako dun kaya parang parang pinabayaan lang pero alam ko na kaya hanggang ngayon alam ko po yun hindi ko alam kung ilang taon po ako yun pero natatandaan ko po siya. Parang fresh pa din siya sa utak ko kaya minsan pag naiisip ko parang nakakasama lang ng loob kasi kung siguro may budget kami or medyo maganda-ganda yung hospital or yung yung pinag-confinean, siguro maganda yung yung touring sa'yo, maganda yung service sa'yo, yung mga ganun po ba. Tapos ayun. Tapos isa pa yung emergency namin dati, sa hospital din po yun, yung kapatid ko kasi, nagkaroon ng yung parang di ko lang sure kung anong tawag sa sakit po na yun, yung parang naninigas tapos yung mata niya, yung hindi ko lang siya sure kung ano pong sakit yun, naninigas na parang bumubula yung bibig niya, parang mga ganun. Tapos ayun po, nagsabay-sabay po yun. Na-hospital po siya ng mga 2 to 3 weeks. Sa veterans po yan sa kasi hindi na kinaya dun sa amin, sa probinsya namin, yung sakit niya. So, kailangan medyo transfer siya sa medyo mas maraming aparato na gagamitin. So, ayun, transfer po siya dun sa ayun, epilepsy po. Ayun. Thank you po. Ayun, transfer po namin siya sa veterans sa Bayombong po. Ayun, dun po siya na-confine naman ng 2 to 3 weeks. Tapos ayun, sakto po nung na-hospital yung kapatid ko po na yun, yung nanay ko naman nanganak. Ilang araw lang nanganak din po siya. Kaya, wala naman pong kasi siya lang, yung nanay ko lang naman po yung medyo madiskarte sa amin. Kaya, yung tatay ko hindi naman po siya ganun na, yun, kaya yun, pinagbantay na lang siya ng nanay ko sa hospital, tapos yung nanay ko yung umuwi. Tapos yun nga po, nanganak. Tapos yung nangyayari po kasi nun, naglalakad yung yung nanay ko na para lang makahanap ng mga uutangan. Naglalakad-lakad siya ng kung saan-saan, alam namang bagong panganak. Kaya yung nangyayari daw sa kanya dati, parang pag dumarating ng bahay, pag umuwi na, kasi ako na yung naiwan dun sa baby. Kaya medyo nasasanay naman ako na nag-aalaga talaga ng baby. Ako na lang yung walang baby. Kaya sanay na ako mag-alaga ng baby, kahit pa yan, kahit bagong labas pa yan. Kaya ayun. Pag dumarating po ng bahay, ayun, makikita mo na hinang-hinana, tapos yung mga yung dugo, makikita mo na nag-overflow na sa kanyang, kahit po siya, naka-pads pa siya nun. Pero yung ginagamit naman niyang na pad, yung yung tela-tela na kaya ayun, makikita mo talaga yung ng nanay ko dati. Tapos ayun, pag nakwento pa niya na nagkahilo-hilo siya sa gilid-gilid ng daan, kaya kailangan niyang huminto. Di ba, kakapananganak nga, kaya medyo nakakatakot kasi baka mamaya lalo naman po siyang mapahamak at madagdag pa yung sa na hospital namin. Kaya ayun. Ayan. Ito po yung ko. Hindi naman po yung nanay ko to. Kinuha ko lang dun sa sa Google. Ito po yung para yung isang reason para hindi nagmumukhang kawawa kasi ito na naman po yung isang isang pangyayari na galing yung nanay ko sa bukid. Tapos medyo bata pa kasi ako noon kaya hindi ako kasi wala kaming bigas. Pag nangutang ako sa kapitbahay namin, hindi naman sila pumapayag kasi siguro dahil bata pa ako, hindi ako may mapagkakatiwalaan. So, ayun. Tapos, Sir Arnold, hindi po ako yan. Nanay ko po yan. Pero ganyan po ako dati, naggaganyan din po ako. Dahil nga po ako yung panganay na babae, natry ko din po talaga yung mag-igib na na nakaganyan kami ng kapatid ko.
Tapos naka ano yung timba sa ulo, kaya yun. Ayan, isa po ito dun sa ano, isang rason ko, di nagmumukhang kawawa. Kasi yung nanay ko po dati, na ano ko po dati to kasi, pag uwi niya dati sa galing bukid, medyo gabi na po yun, wala kaming bigas. Ako naman, bago naman sila dumating, naghahanap na ako ng mauutangan ng bigas. Kaso wala silang ano, na ipautang sa akin. Siguro di sila nagtiwala or baka dahil ayaw nila, mga ganun. Tapos ayun po, di medyo ano din po ako niyan, parang siguro nasasaktan din po kasi ayaw nila ako pautangin po eh. Tapos ayun, nung pagdating ng nanay ko, binigay ko na sa kanya agad yung kapatid ko. Tapos ako umalis, tumabay ako dun sa kubo kasi gusto ko mapag-isa. Kubo dun sa kubo ng kapitbahay namin. Tapos mamaya ang konti nakita ko yung nanay ko naglalakad. Papunta dun sa kapitbahay namin. Tapos ayun, nakaganito po siya. Tapos ayun, nangungutang siya dun sa kapitbahay namin. Hindi din siya pinautang, kaya sabi ko, okay, hindi lang pala sa akin yung problema. Sa ano pala, siguro doon sa ano na lang, siguro hindi ko alam kung wala or talagang ayaw lang nila. Kaya ayun, ito po yung gusto kong iwasan, yung parang nagmumukhang kawawa sa iba. Yung parang kang namamalimos. Yan. Yes, yan. Yung biggest why ko po is yung ano, yan, ito po yung nanay ko. Ito po yung nanay ko kasi gusto ko, bago man lang siya mawala, gusto ko sana parang, yun yung, dun sa sa top 10 ko po, dun sa puro halos lahat tungkol sa nanay ko. Yan, gusto ko siyang igala, gusto ko siyang maging komportable. Kaya pag pumunta dito sa Manila yung nanay ko, parang, inaano ko siya talaga, parang, nililibre ko dito sa pinapakain ko ng kung ano-ano na hindi pa nila natitikman, yung mga ganun po. Kasi alam kong first time, tsaka hindi naman nila natatry pa ito, kaya yan, gusto ko man lang iparanas man lang kahit ano. Pero mas gusto ko yung mas maramdaman na special. Kaya gusto ko yung magta-travel, yung mga ganun din, igagala mo sa lugar na may hindi napuntahan. Tapos, ayan, yung matutulog sa hotel, yung malambot na kama, yung mga ganun po ba. Yan. Ito lang po yung biggest why ko. Ayan. May IMG journey. Ayan, 2017 po, nakilala ko si IMG po. Ito po, nakikita ko sa mga post lang po to, na lang ako kasi, parang relate na relate, parang gusto ko rin mabago yung buhay, gusto ko rin na may mangyari man lang na bago sa buhay, mga ganun. Pero ito po parang pa to, yung time na to, medyo kakatapos ko lang kasi nag-aral, kaya medyo pa ako sa trabaho, medyo nagsisimula pa lang sa trabaho na hindi naman ganun sa akin, bago. So ayun, 2017, ayan po, yung pinaka-lodi po namin, si Sir Arnel po, yung pinaka-pogi din. Baka makalimutan ko yung pogi na Ayun po. Kay Sir Arnel po ako nag-approach dati. Sabi ko po, ayan po, good day sir, pwede din po ba matin ng orientation nyo? Parang ganyan. Tapos ayan, sabi niya, pwede po bukas meron 10 a.m., 2 p.m., and 6 p.m. Mga ganun po siya. Nire-replyan po ako ni Sir Arnel dati. Tapos ayun po, yan, hiningi ko na rin po yung location, tapos yung mga date, yung mga ganyan po. Tapos ayan po. Ayan, sabi ko po, isa po kasi sa dreams ko na maka-attend ng orientation nyo, pero sa ngayon di pa po ako makakapunta kasi medyo pa po ako noon, dito lang din po ako pa. Tapos, yun nga po, kakatapos ko nag-aral, nag-aaral pa din, tinuturuan din po ako sa mga gawaing na pa dito sa mga office, mga ganun po. Tapos ayan, hanggang ito na po. Sige po sir, abangan ko na lang po yung mga post niya kasi po ako, abangers po ako ng mga post ni Sir Arnel dati. Tapos ayan po, hindi ko pa alam kung po yun, pero may na-post po kasi na nun, sa convention po ata yun. Tapos minessage po ako. Ayan, minessage po ako kung member na daw ako ng IMG. Sabi ko, hindi pa po. Sabi ko nun, member ka na po ba ng IMG? Tapos sabi, opo. Tapos sabi niya, sino pong SMD nyo? Tapos nung tinanong yung SMD, parang, ano ba yung SMD? Ano ba yung SMD? Para saan yun? Gano'n ako. Tapos sabi ko, member lang po ako ng page. Pero hindi ako member ng IMG, kaya ayun.
Tapos ayan po. Ayan. Ito po yung unang ano ko, ito po yung unang attend ko po ng MO. Sunday po ito dati. Tapos po, ito po yung ano ko, kasi alam kong hindi ko alam yung area na to, hindi ko alam yung place na to. Kaya sabi ko, kasi alas 3 pa naman, aalis ako ng 11 or before 12 para kung sakali mang magkawala-wala ako, may advance advance ako mag-asip dati. Ayan, kahit magkawala-wala ako sa daan, at least makakarating din ako bago siguro matapos yung seminar. Tapos ayun nga, nagkawala-wala nga. Lagpas dito, lumalagpas, mga ganun. Pero at least, ang mga mga bagong magsimula kasi yung pinapakita na po nun yung mga yung turning point. Ayan. Tapos nalala ko pa si Miss Nina yung nun, yung nagkakandak ng MO. Tapos ayun po. Ayan, ito po yung first picture namin. Mga magaganda at sexy mga Lodi din. Yan. Yan. Tapos, ayan po. Ayan, 2019 po. Ayan, nag-decide po ako na, August 2019, nag-decide po ako na mag-member. Tapos, eto po, August po kasi, yun yung birthday ko. Kaya sabi ko, dapat yung age ko na to, may mangyari man lang nakakaiba, may mangyari bago or para hindi siya, yung parang cycle na trabaho, sweldo, tutulog, trabaho na naman, yung mga ganun po. Ayaw ko nung ganun palagi, kaya sabi ko, kailangan kong may magawa, kailangan ko may mabago. So ayan, naging associate ako August 2019. Tapos ayan, naging seminarista po ako dito. Tapos ayan, dahil po nakikilala ko na si IMG, mas gusto ko na siyang i-share. Ayan, may mga rejections na. Tapos ayun, yung inuuna ko kasi noon yung mga warm market, sabi kasi unahin yung warm market. So inuuna ko yung mga warm markets, yung mga ganun, yung kakilala, classmate, kaibigan, pinsan. Inuuna ko po yun, kaso sila pala yung una magre-reject sa akin. Tapos meron pa yung classmate ko, yung kapitbahay namin, nag-message siya. Ano daw ba yung ginagawa ko? Sabi ko, nag-aaral po. Nag-aaral ng kasi classmate ko din siya na, iklaro ko lang din po kasi, ayan. Ito po, dito si po, wala po si dito. Yan. Ayan. Ayan, dami na pong rejections, mga gano'n. Sabi pa ng kapitbahay namin dati, tignan ko nga kung yayaman ka dyan, yung mga ganun. Sabi ko, di ba pwedeng sabay tayo mag-aral para sabay din tayong yumaman? Ay nako, tignan lang natin. Good luck na lang sa'yo. Ganun siya. Sige, inayaan ko na lang siya. Kaya yun, inayaan ko na lang muna yung tao na yun. Tapos meron akong classmate, sabi niya, kaka-invite ko pa lang, uy, classmate, gusto mo gusto mo rin makinig ng kasi sa pa po dati sa seminar pa to sa Makati, kaka-send ko pa lang ng message na gusto mo rin makinig ng tinuturo ni IMG, maganda to kasi maganda yung effect niya kasi sa akin nga na-apply ko na din siya personally, ganun ako noon. Tapos maganda to kasi tuturuan ka mag-save, tuturuan ka din mag-ipon ng yung ipon na tama, yung mga ganun. Tapos sabi niya, tinawanan lang ako, tapos sabi lang, haha, networking. Hindi mo pa nga natatry networking na agad. Kaya ayan, nayaan ko na lang muna sila. Pero yung mga kaibigan ko na dati marami akong kaibigan pag nagpo-post ako ng mga kalokohan or mga walang katorya-toryang mga posts, sige, daming likes, daming comments, daming reacts, mga ganun. Pero nung nagpo-post na ako tungkol kay IMG, naku, wala lang nagla-like, puro mga nagla-like na lang ngayon yung mga ka-member din ng IMG. Kaya yun, support din. Kaya ayun, wala ganun talaga. Siguro ayaw nila ng may bago, mga ganun siguro. Ayun. Ayan, kahit ang daming rejection po, sige lang, tuloy-tuloy lang. Kasi nandito yung gusto ko, nandito yung pangarap ko, bakit ako hihinto sa ba't na ako maniniwala, hindi naman kayo yung nandito sa ngayon, hindi naman kayo nakikinig ng mga ganito, ganyan, yung mga partners training, hindi naman kayo nakaka-attend ng yung mga meeting after the meeting po, ayun. Kasi doon po kasi, yun yung pinaka-the best kasi po, parang experience po nila kasi yun Parang experience na po ng mga naging big builder po natin. Kaya, ba't ako magpapa-apekto? Alam ko namang, maganda yung maidudulot sa akin nito. Kaya, ayun po, tuloy-tuloy lang po ako dyan. Ano po yan, sa Makati pa po to, may
nagpaalam po ako sa sa boss ko kung pwede yung Saturday is IMG day ko. Ayun, pumayag naman po sila. Kaya ayun, every Saturday po pumupunta ako ng Makati. Kaso nga lang po, after lang ng PT, umuwi na ako kasi medyo pahirapan din ang sumakay, tapos medyo natatakot ako na parang nahihiya na, natakot na umuwing late. Yun siguro po yung nakasanayan ko din po kasi ever since po, medyo pag alam kong late na ako or mga ganito ganyan. Kasi bata pa lang kasi medyo takot na akong napapagalitan, takot na akong nasisita, mga ganun. Ngayon siguro medyo kasi baka sabihin ng mga coach ko, di nga, ganun. Mukha naman di halata. So, ayan, more rejections, ang daming rejections, pero kineri lang. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang po. Yan. Tapos yan, nung May po, ayan, na-promote po ako as SMD. Ay, ng marketing director po. Kasi, na po to, parang last minute na nga po nung, ko po to, nung na-reach ko yung MD na promotion. Kasi, hirap pa po akong makakuha dito. Tapos, kaya naging ko dito is warm market. Kaya, ang talaga ng warm market, kasi mas mabilis lang talaga po makakuha pag warm. Tapos, ayan. Yung naging warm market ko po is, dalawa na, ay naging po sila ngayon, marketing director din po sila, dalawa. Tapos yung isa po yung kapatid ko, pero hindi niya pinush po kasi hindi ko pa alam kung kasi may anak din po siya, medyo, tapos walang connection, walang wifi or mga gato ganyan. Ang dami niya pong alibi, kaya ko din po siya minsan, nasisita ko din, kaya lang, mahirap naman pong pilitin kung pero alam ko po na hindi ako titigil po sa kanya kasi alam kong maganda yung nakita ko dito. So, ayun. Ayan, naging marketing director po ako nung May. Ako po yung bunga po ako ng convention din, yung 3-3 din. 3-3-30 po. Yan. Kasi mas mahirap na po yung 5-5-30. Yan, ayun po. Tapos yan po, yung May 2020, naging MD po ako. Tapos sabi po ng mga coach ko po na tuloy-tuloy na yan, wag nang tambayan yung MD. Tuloy-tuloy na hanggang SMD. Tapos ayun, tinuloy po namin. Ayan. Meron po akong dalawang MD na. So nagtuloy-tuloy kami. Tapos ayun, struggle is real. Super struggle is real po. Kasi yung yung isang MD ko po kasi, close friend ko po yun. Warm market ko po siya. Isang OFW po siya. Tapos ayun, nakikinig din po siya ng mga partners training. Nakaka-attend ng mga meetings namin na yung sa Team Flores. Tapos andun siya, lagi siyang present sa leaders call kahit naka-duty po siya sa kasi nasa ibang bansa po siya, nasa Middle East po siya. Nakaka-attend pa siya. Mas minsan nga talo pa niya akong nag-a-attend ng mga trainings, mga ganun. Mas nauuna pa siya sa akin nakakapasok. Ayan. Kasi na po niya, nakikita na din po niya kung gaano siya kaganda. Kaya sige siya ng sige din. Tapos sige din siya ng invite sa mga kapatid niya, yung family members. Niya po yan, yung mga members niya, kapatid niya, boyfriend niya, mga friend niya na warm din po siya. Kaya maganda po, excited po ang excited po kami lahat na mag-run. Kaya alam ko po na ma-reach namin pareho yung at alam po niya na siya yung magiging exchange leg ko. Kaya ayan, takbo po kami ng ng SMD. Tuloy-tuloy po yun. Tapos ayun nga po, nung 1 week na lang po yun, 1 week na lang po bago matapos yung deadline ng bigla po siyang nag-slow down. Tapos mga ilang araw lang namatay na siya. As in wala nang tapos magme-message pa siya na wag na daw siyang wag na daw siyang itatag, wag na daw siyang kokontakin, yung mga kapatid niya na pinasok niya, wag na din daw i-message, yung mga ganoon. Kaya sabi, bakit gano'n? Bakit biglang Tapos ayun, meron daw pala siyang tita po na nagsabi na aralin daw kung ano yung pinapasok. Aralin na daw, wag daw basta-bastang nagtitiwala. Ayun. Sabi ko, ikaw yung nakaka-attend ng mga trainings, mga leaders call, mga meetings, bakit ka maniniwala? Ikaw yung nandito, yung tita mo wala naman siya dito sa meeting natin. Ayun, hindi siya mas naniwala siya dun sa tita niya. Ayan, pati yung niya, siya yung exchange leg ko po noon. Paano kami nakakaano pa po siya noon nakaka-trainers academy po siya kasi huling lang po yun huling week na lang po. Hindi siya hindi na siya as in nagparamdam.
Tapos may message na siya na wag na daw wag na daw gamitin yung code niya pag may bagong member, mga ganun na sinasabi. Kaya ayun, medyo ako noon, medyo na-stress po ako noon kasi parang sabi ko mapupurnada pa ata yung alam ko po gusto din po niya maging kasi nga ang daming sharing sa leaders call, sa mga partners training na yung mga OFW napapauwi sa Pilipinas dahil nga sa IMG. Tapos ayun, lagi nga siyang minsan mas excited pa sa akin pag nagpa-partners training. Hindi na nga niya ako nire-reply kasi naka-concentrate siya dun sa pinapakinggan. Tapos after ng partners training, magkukwentuhan kami na ang grabe nung pinagdaanan niya, nakakaano no, mga ganun pa kami noon. Akala ko ganun na siya kalalim. Yung pala, bigla rin pala yung mangiiwan sa air. Tapos ayun. Hindi naman, kung tutusin naman, mas nanghihinayang ako sa part niya kasi may pangarap siya may gusto niya, sabi pa niya dati. Gusto niyang makauwi ng Pilipinas, gusto niyang samahan yung nanay niya kasi siya kasi bunso po siya kaya yung mga kapatid niya po kasi nagsiasawa niya, may sarili-sarili pamilya. Kaya sabi niya dati, gusto daw niya umuwi ng Pilipinas kasi nga sasamahan yung nanay niya, at yung nanay niya matanda na, yung ganun. Di sabi ko, tama yan kasi ganun din naman yung gusto ko kasi tungkol din naman sa nanay yung yung big why ko. Kaya ayun. Ayan. Wala nang kahit may message ko siya wala na, ayaw na niyang tumatanggap ng tungkol sa lahat ng tungkol sa IMG, ayaw na niyang pakinggan, ayaw na niyang natatag, ayaw na niyang message tungkol sa IMG. Kaya medyo medyo nasasaktan din kasi syempre para sa amin pareho yun kasi gusto ko rin naman siyang OFW, gusto ko rin naman siyang makauwi na kaso wala talaga, kung ayaw talaga ng isang tao, mahirap din namang pilitin. So ayun, medyo nanghihinayang po ako tas nawawalan ng pag-asa kasi saan po kami makakahanap ng pang-exchange leg ulit ilang araw na lang. Kaya yun, sabi ko kay Miss Jim, parang kasi nandun ako sa nasa Palawan ako para magbayad na naman ng membership kasi sige, nagiging runner pa nga ako nun. Kaya nagpapasalamat talaga ako dun sa ko din. Nagmo-motor po kasi ako, kaya nagpapasalamat talaga ako sa motor ko kasi ang dami niyang natulog din sa ko ngayon, sa ginagawa ko. Tapos ayun, sige, run dito, takbo dito, bayad dito, mga ganyan. Tapos ayan, buti po dun sa sa cold market, may isang nasa nakatagong cold market ng ditong base ng MD ko na to, may isang cold market. Tapos tinap po siya kung gusto niya din mag-run ng promotion ng MD kasi lang 3-3 lang po yun. Tapos go lang niya. Tapos ayun, nagustuhan naman po niya. Tapos ayun, kung doon na po kami doon na lang po, yung code na lang po niya yung namin. Kaya yun, kahit paano po natapos siya. Ayan. Yung pala na to, yung friend ko pala na to, parang team annual po kami kasi lahat ng mga nagiging Kaiser niya, nagiging niya, nag-a-annual talaga. Kaya sabi namin, dapat yung team natin team annual. Kasi yun, kaya na-excite kami lagi kasi nakaka-annual, mga ganun. Kaso nga lang, bigla siyang yun, kulang pa siguro siya. Kaya sabi ko, siguro okay lang din siguro na kasi dati 2019, prinospect ko na po siya. Parang ini-invite ko na siya, sinishare ko na sa kanya kasi hindi niya ako pinapansin. Tapos late lang nung mga yung bago yung promotion ko ng MD, tinap ulit siya, sabi niya sige, gusto daw niyang gawin nga. Kaya sabi ko ang galing lang talaga ni Lord kasi kung maaga ko pala siya siguro naging member, tsaka kung maaga din siya naging marketing director, yung meeting pa naman sa Makati nun, pinupuntahan pa, di ba pahirapan po ng pagpunta dun kasi yung bago ka makarating, ang dami mo ng mga traffic, hirap sumakay, mga ganun. Pero, buti na lang, ngayon lang siya nag-member, tapos, syempre, din ako, sanay na din ako sa mga rejections or mga ganito negative na hinayaan ko na lang. Kaya, ayun. Sabi ko, siguro hindi mo na siya nag-member dati kasi kung nag-member na siya dati tapos na-influensyahan ako nung negativity niya, baka siguro wala na rin ako dito, baka nag-give up na rin ako na
tumigil kasi baka totoo mga ganun din ako dati. Kaya okay lang din pala na minsan yung mga nade-delay na ano natin, hindi pa nagme-member, baka may rason talaga. Ay, may rason talaga siya. Kaya ayan, baka mamaya kasi yung mga yun hihilain ka pa pababa, mga ganun po. Ayun. Tapos ayan. Yan. Yun po yung cold market po na yung cold market po na nakita namin dun sa team din na yun. At least na natap siya tapos gusto niya daw mag-run. So yun. Ayan. Yung feeling ko po na parang wala nang pag-asa na maging SMD ata ako. Feeling ko kasi susunod na naman na run to. Ayun. Kaya sabi ko, yan, God will make a way where there seems to be no way. Kasi ang galing lang kasi ayun, may cold market. Nagka-interest na nag-run kaya ayun po, nagtuloy. Tapos ayan. Yan. Tapos yan po nung August 2020, natapos po namin yung run. August 19 po, natapos po yung SMD run po namin. Tapos ayan po. At sige. Sorry. Ayan. Natapos po namin yung SMD promotion po. Waiting na lang for Ayan, forever grateful and thankful po ako dahil sa mga, yan. Dati po sa Makati, hindi ako ganun sa kanila kasi medyo naiilang ako. Kasi, parang na-OP lang ako kasi ang performa nila, ang gaganda ng mga nila, yung mga dating nila, yung mga ganun. Pero nasasanay naman. Tapos ayun po, ito po yung sa convention. Ito po yung mga coaches ko po na laging nakaalalay kasi nung mga kasagsagan po ng yung na-stress ako tungkol sa run, maya sila nagme-message, maya sila nangangamusta, sabi ko okay lang po yan. Ay sabi po nila lagi, okay lang yan, may rason kung bakit ka iniwan, yung mga ganun nung Kaya ayan, ito po super super supportive po nila na hindi lang po sila magaganda at gwapo. Mababait pa yan, promise po. Konting lang, Miss Che, Miss Ann, ganun lang. Na sila agad, na sila agad. Tas ayan. Ayan, ito po yung bagong family naman na nakakilala namin sa IMG. Although hindi naman. Ito si Papa E. Si Papa E. Ito po. Ayan. Hindi lang po halatang bully pero mabait po yan. Baka maya kasi wala na kaming egg pa yun. Kaya ayan, mabait po yan. Hindi lang pogi. Mabait din po. Yan, si Miss Juliet, yan. Lagi namin tinatambayan sa Cavite. Yan po. Ayan, ito po yung ko. Ito po yung ko. Walang mahirap sa taong may pangarap. Parang related din siya dun sa pinakaunang cover ko. Kasi kung may pangarap ka, tuloy-tuloy. Kaya nasa IMG po tayo. Nandito yung pangarap natin na pwedeng nandito na tayo at pwede nang matupad yung pangarap natin dito. Kaya, yan, tuloy-tuloy lang yung mga rejections. Wala lang po yan. Yung isang araw parang may bagong rejection na naman ako. Pero tinawanan ko na lang din kasi hindi naman ako yung nawalan. Yan. Araw-araw naman may rejections. Ayan po. Doon po natatapos. Ito po natatapos. Yan po. Thank you po and to God be the glory po. Thank you po. All right. Ayan. So let's give a virtual